Alam mo, Biggs, da mystery host ka pa at nasa competition, on time ka ba palagi? Kasi importante yan, lalo na't host ka na talaga. Opo, lagi ako on time kasi nung nasa teatro pa lang, nahasa na ako na dapat on time ka. Kasi on time ang mga schedules pagdating sa ganyan. Ako, pag late ka dun, walang oo. the show must go on. Yari ka rin sa director mo pag late ka, pati rin sa director natin dito pag late ka. So, bawal! Okay, Kuya Kim, alam naman natin, napakahalaga ng oras, di ba? Totoo yan, Migs! Kaya pinapahalagan yan dahil hindi mo na mababalik at marireset yan. Oo nga. Pero Kuya Kim, sa high-tech na mundo ngayon, may ilan pa rin kabuhayan ang pagbuhay sa mga lumang orasan para sumabay pa rin sa panahon. Yan ang kwentong inalam ni Marisol Abduraman. Tila nakikipaghabulan sa oras si Bello. Dahil sa mundo na tila digital na ang lahat, isa siya sa mga bumubuhay ng mga analog na orasan. Isa si Bello sa mga natitirang nagkukumpuni ng mga lumang mechanical o disusing orasan. Nagsimula kami noong 1950s yung father ko. Sa kakapanood mo, kabantay-bantay mo, natuto ka rin. 1990, nang buksan ni Bello ang kanyang clock repair shop sa Rodriguez, Rizal. So kahit na 100 years na yan, pa-repair mo, aandar siya uli. Hindi katulad ng mga bago ngayon, mga electronics. Pag nasira yan, disposable na. Yung mga bagong mga clock ngayon, mga plastic po yan. Madalas mga pamana ang mga antigong orasan na dinadala kay Bello. Pag ang kakausapin mo yung mga client natin, parang sentimental value sa kanila yan. Yung value ng kanilang clock na yan, habang naririnig nila yon, parang buhay yung pamilya nila, yung lahi nila. Kabisado rin namin yung mga pyesa nito sa experience namin. Yung metal niya, iba ang pagkakatimpla. Hamon din kay Bello ang mga sinaunang piyesa ng mga orasan na kadalasan ay wala nang mabibilhan. So pag may kulang na parts, kami na lang nag-design yun. Yung parts na to, magdo-drawing ka muna, tapos ipatotorno mo yun. Kukuku clock, Dutch clock, grandfather at grandmother clock, wall clock at mantle clock ang ilan sa mga inaayos ni Bello. Nag-go-worn out din yung mga parts yan. May mga bushing niya, lumuluwag. Kakaroon din ng mga dust yung mga makina. So, kailangan lilinisin mo, servisan mo, ayusin mo yung mga wear and tear. Dapat alam mo na bukod sa sundial, isa sa ginamit ng mga sinaunang tao ang water clock, ang maliit na bowl na may butas sa ilalim. Ilalagay sa mas malaking palanggana na may tubig. Binabase ang oras sa tagal ng paglubog ng maliit na bowl sa palanggana. Nakarating din si Bello sa iba't ibang lugar sa bansa para magkumpuni ng mga tanyag na orasan. Yung tower clock sa UST, yan. Pag tinitingnan ko yan, sa tingin ko, pati si Jose Rizal tumitingin sa oras na yan. Nung siya nag-aaral pa dyan. Ang minarang kaalaman ni Bello sa pag-aayos ng mga orasan, pinamana na rin niya. Meron akong 2 anak na nakuha ko na buti tumulong sa akin para mag-manage itong business na ito. Sila ang papalit sa akin. Kaya si Bello, meron na rin sariling koleksyon. Age nito, almost 17th century. Nakuha ko ito sa isang European foreigner. Nakuha niya ito sa mga lumang bahay rin sa Europe. Nung nakuha ko ito, sira na talaga siya. Hindi na siya nagpapangsyon. Wala na. Mabilis man ang takbo ng modernisasyon, maganda pa rin huminto, huminga at balikan ang ilang mahahalagang bagay ng nakaraan, gaya ng orasan. Ako si Marisol Abduraman at yan ang kwentong dapat alam mo.